Tiniyak ng Philippine Chamber of Commerce and Industry na walang dapat ikabahala ang mga Pilipino sa ipinataw na taripa ng Estados Unidos. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Hindi dapat ikabahala ng mga negosyante at consumers ang pagpapataw ng 17% reciprocal tariffs ng Estados Unidos sa mga produktong ine-export ng Pilipinas. Ayon kay Philippine Chamber of Commerce and Industry Honorary Chairman Sergio Ortiz Luis Jr., posibleng magkaroon man ng konting inflation ng mga produktong galing sa kanila, hindi magiging malaki ang epekto nito sa mga consumers. Yung mga tao natin dito, baka maghigpit ng kredito at Central Bank, tataas din ang credit. Baka magkaroon din ng konting inflation dito na haharangin, so hihigpit din yung credit. Yun ang ano. But overall, yung ordinary people, aside from that, yung effects sa exchange rate, effects sa hindi masyadong directly concerned. Sa kasalukuyan, meron ng taripang ipinapataw sa mga produktong ipinapasok sa Estados Unidos na tataas pa ng 17%. Pangunahin sa mga produktong ina-export sa nasabing bansa ay ang coconut oil, textile and garments, animal feeds, automobile parts at iba pa. Pero ayon kay Ortiz, posibleng may mga ma-exempt na mga produktong wala sa US. Papatuloy na sa current rate. Or meron iba naman, ina-apply nila na from zero. But they have what they call the C-232 na special line. Ito yung mga produktong wala sa US na kailangan importe. Like, mga example, nakikita na copper, mga sabi electronic products, pharmaceuticals. Baka yun, i-exempt nila. Paliwanag ng PCCI, isang oportunidad din ito para mas mapabuti pa ang presyuhan ng mga export goods ng Pilipinas. Hindi tayo dapat patakot din sa taripa 70% dahil we are in a better position than our competitors sa US. Sa kasalukuyan, ang taripang ipinapataw ng Estados Unidos sa Pilipinas ay naglalaro mula sa 5% hanggang sa 35% depende sa produktong ine-export. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.